had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause you looked upon. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo na. Ikaw, Dad. Go na. John 1:14. Simula ay ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos na tumahang kasama namin. Ay, at ang salita at ang salita ay naging tao at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9. Ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyong Espiritu ng Diyos. Subalit kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na iyong kaway ay tulad ng leong gumagala. At umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Mga awit. 1, 2, 3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahonan. Ang kanyang dahon naman hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Mga awit 1, 1, 2, 3. Sino next? Rodriguez? John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesu Kristo na iyong sinugo. Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito ang takot. Ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay siyang kaunawaan. Excuse me, Ay. 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12 verse 3. Yung dalawa. Si ano na, yung magkapatid na Mendez. Wag na si Tita Susan, dami ng participation. Okay na yan, Ara, tsaka Zoe tuloy, Arsan.
1 Corinthians chapter 12 verse 3. Kaya nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu na nagsasabing sumpain si Jesus at walang makapagsasabi na si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ako po, 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Tama po ba? Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binotismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, maging ay mga alipin o mga laya at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ayan, okay. Sige, thank you, no? Ayan, hello, Tita Che. Welcome. So, I think tayo lang muna for now. Busy yung iba. Ayan. So, okay, mag-start tayo. 2 verses lang naman yung pag-uusapan natin. So, matatapos na natin yung sulat ni Mark patungkol sa kay John the Baptist, no, yung pagsisimula. So, share ko po yung screen at basahin natin. Siguro simulan natin sa verse ano ba yung nakaraan? Okay, verse 6 na lang. Para medyo may tapos 7, 8. Okay, so si Tita Che ulit. Tita Che, pwede ba ibasa? 6, 7, 8 lang po. Sige, wait lang. 6, 7. Marco 6, chapter ba? Chapter 1, verse 6 to 8. Si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo. May sinturong balat sa kanyang baywang at kumakain ng mga balang at ulok-tukitan. At siya ay nangangaral na nagsasabi, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalya. Binautismohan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismohan niya sa Espiritu Santo. Ayan. Thank you po, no? So, yan na lang po yung ating pag-usapan para dito sa account ni Mark. And then next week, tayo ay pupunta na sa sulat ni John. So, patungkol pa rin sa pagpatotoo ni John the Baptist, pero kay John na. So, marami tayo ulit matututunan doon. Although, similar po na scenario, no? So, sige, tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, kami po ay makasalanan. May mga nagagawa po kaming mga kasalanan. Ngunit patuloy po naming nihahayag, Lord, ang tanging kaligtasan namin ay sa pamagitan ng iyong biyaya kay Kristo Jesus na siyang punong pari na patuloy na namamagitan sa iyo at sa amin sa tuwing kami man po ay may nagagawa. Siya ang aming tagapagtanggol sa iyong harapan. Salamat dahil ito'y plano mo na noong una pa, at tunay nga na ikaw ay banal at banal ka sa iyong pag-ibig, banal ka sa iyong katuwiran, banal ka sa iyong hustisya. O Diyos, salamat dahil ikaw rin ang patuloy na magliligtas sa amin. Hindi lang po sa kabayaran
ng kasalanan, kundi sa kapangyarihan at paghahari din ng kasalanan. Panginoon, sa amin pong pag-uusap at pag-aaral ng iyong salita, naway pahintulutan mo na tumimo ito sa aming mga puso, na aming pagbubulay-bulayan at tutugon na naayon po sa kung ano ang nakapaloob sa iyong kagustuhan para po sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng iyong salita. O Diyos, ikaw po ay pasalamatan ng lahat. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, no? So, papatuloy tayo sa verse 7, pero review lang natin sandali yung 6. So, kahapon, yun nga po na yung verse 6 is nagpapakita ng typical. Typical, pag sinabi nating typical, yung normal or yung usual or ito talaga yung parang standard, kumbaga. When it comes sa pananamit, pamumuhay, at even yung yung diet. Pag sinabi nating diet, kumbaga yung kinakain ng mga propeta. So, itong sinabi sa verse 6, hindi po ito kagulat-gulat, no, na makita mo yung isang tao sa ilang na nakasuot ng balahibo ng hayop tapos may belt, may sinturong balat at yung kinakain is balang at pulot-pukyutan. Hindi po na tawag dito, hindi nagulat or hindi po hindi nagtaka or hindi nawirduhan yung mga tao na pumupunta doon sa ilang kay Juan na tagapagbautismo. So hindi po, kasi alam nila that in the old ganito na talaga ang pananamit po ng mga propeta. Okay? So isa yan sa mga indication na itong taong ito na si Juan ay tunay ngang propeta ng Panginoon. So kaya po yung mga sabi nga ni John MacArthur sa isa niyang preaching, ganito talaga manamit yung mga propeta ng Panginoon in the old, no? So ayun, hindi po to kagulat-gulat, hindi weirdo. Hindi to pagiging weird, no? Hindi po 'yon. But this is very common. So, 'yun lang po aking madadagdag sa verse 6. So, siguro patuloy na tayo sa 7, na? Or may madadagdag kayo? Na-try nyo na po bang kumain ng balang? Sabay ganun eh, no? Okay. So, anyway, yun po yung sa verse 6. So, let's go to verse 7. Sabi dyan, at siya'y nangangaral na nagsasabi, dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. So, to start, pansinin ko lang po muna yung sinabi dito na salita nangangaral. So, ibig sabihin, isa ito sa mga emphasis. Kung kanina, kung sa previous verses, yun po yung napag-usapan natin kahapon, no? Yung mensahe ng bautismo ng pagsisisi, iyan po ay isa sa mga mensahe na inihahayag ni Juan tagapagbautismo. Pero in verse 7, dito natin makita yung isa pa sa mahalaga at highlight, no, ng kanyang pangangaral. So, yung highlight po na niya ito is itong sinabi dito. So again, this is one of the highlight, and I think ito talaga yung pinaka-highlight ng kanyang preaching or paghahayag.
So, sige, since marami tayong oras and 7 at 8 lang naman ang ating pag-uusapan sa hapong ito, maganda siguro na marinig ko po yung mga napag-aralan ninyo. So, na-miss ko na po na marinig, no, yung mga boses nyo sa pag-share. Okay? So, I hope let's grab this opportunity. Sige, meron po ba tayong ma-share, no, patungkol sa verse 7? Hindi. Oo. Nagaya ka na? Hindi. Oo. Gaya ka na, Saya? Hindi. Oo na. Oo, dapat. Oo. Pinapakita dito na yung pagpapataas, no, ni John the Baptist sa Panginoon na darating, yung Mesiya, no? Ganun na lamang yung pagtataas niya sa Mesiya. Tapos siya ay inaamin niya na siya'y walang, kumbaga, itong ikukumpara, napakalayo, no? Siya'y napakababa. At sinabi na nga niya na siya'y walang karapatan na magkalag ng tali ng sandalyas. Pagpapakita yan ng pagpapababa ni John the Baptist, no? Ngunit merong sa pagdating ng Panginoon, magugulat si John the Baptist kasi nga ang isang yugto is sinabihan siya na siya'y bautismuhan sa tubig, no? So nagulat siya, no? Kasi sabi niya, kumbaga, ikaw dapat ang magbautismo sa akin. Pero ang pagiging ng ating Panginoon, sinabi niya sa verse na ito ay dapat mangyari. Sinabi sa verse. Sige, yung lamang muna. Yes, no? Ngayon ko lang din yun na sa sinabi ni Daddy, yun, added learning. So, tingnan nyo kapag nag-share tayo, natututo tayo sa bawat isa. Kasi hindi naman sinabi na nagli-lead is si Ryle or si Jello. Sa kanila lang kayo matututo. Hindi, kasi we only have one teacher and that is the Holy Spirit. That is God. Siya yung naghahayag sa bawat isa sa atin. So, that's why maganda yung nag-sharing tayo. Kasi there are some things na inihahayag sa isa, doon naman sa isa. So, that's why we need the body. No? So, anyway, yes, I would agree na kumbaga, ganun pala talaga yung pagpananaw ni John the Baptist sa Messiah na is really siya talaga yung mataas. Siya yung higit to the point na yes, tama yung binanggit ni Daddy na nagsabi siya nung lumapit na ang Panginoong Hesus na bautismuhan siya. Sabi niya, hindi, dapat ako ang bautismuhan mo. Kumbaga, yun talaga yung expectation na meron si John the Baptist patungkol sa Messiah. So, isa din sa makikita natin doon na even though si John the Baptist ay propeta ng Panginoon, makikita natin doon yung, kumbaga, may mga bagay talaga na hindi niya pa nalalaman, kumbaga, na hindi niya pala alam na yon, parte yon ng hindi lang pagpapakumbaba ng Panginoon, but parte yon ng pagtupad ng Panginoon sa lahat ng mga kautusan ng katuwiran, 'di ba? So, yon, yes, maganda. And so sinabi din ni Daddy kanina, naalala ko yung ano ang verse yun? Yung sinabi ni Kuya na pinatanong ni John the Baptist sa kanyang mga alagad kung si Jesus na ba talagang Kristo or meron pa bang ibang darating. Kumbaga, hindi naman yun nagpapakita. Kung matatandaan nyo sinabi ni Kuya, hindi yun nagpapakita na nag-doubt si John the Baptist. But, kumbaga,
natanong niya lang yung gawa, yung work ba? Kasi nga, even John the Baptist, siguro somehow, nag-iisip siya ng literal na pagliligtas. Kumbaga na yung hari yung Messiah is talaga mataas, malakas. Pero nakita niya kay Jesus Christ, kay sa Panginoong Hesus, 'di ba? Sumasama sa mga sa mga nagpapagaling ng ganito. So, yun yung isa sa mga bagay na kumbaga makikita natin doon, mga bagay na naitama din sa pag-iisip ni Juan na tagapagbautismo patungkol sa Kristo, 'di ba? So, yun maganda yun na na-share. So, yun. Meron pa po ba kayong ma-add? Kasi kung wala, may tatanong ako sa inyo. May ma-add pa po ba yung iba sa kanila pong napag-aralan? Meron pa yung ma-add? Kasi kung wala. Hi, Tita Bing. Nanonood si Tita Bing. Sige, may ma-add po ba kayo? Verse 7. Meron? Okay, kung baka naiya lang kayo magsalita. Jamie, Yana. Ikaw, Jamie. May nabasa lang ako. Yung kasi nagbasa ako about kay Johnny Mac. Ayon daw dun sa Hebrew quotes, kumbaga, na yung mga slaves daw, sa mga Hudyo na slaves daw, kumbaga may dignity din sila na hindi sila po pwedeng sapatusan or hugasan yung feet ng master, kumbaga, nila. Pero si John the Baptist, kumbaga, sinabi niya yung ganong kababang pagka-alipin, kumbaga. So, pinakapakita dito na yung sobrang humble, kumbaga, sa Panginoon. Yan. Yes. Maganda na nasabi yun ni Jamie. Actually, yun din yung isi-share ko mamaya. So, lang natin, kumbaga, i-set aside muna yan. Kasi meron pa isang bagay na gusto nating i-highlight. Pero yun, tama po yun. Magandang exegesis po yun. Kasi dati, sa time na ito, in the biblical times, di ba may mga alipin po, no? Di ba may mga alipin? So, mamaya pag-usapan natin. Ikakat ko muna. Teka lang, para may order, no? Mamaya. So, thank you. Pero regarding dito sa... Okay, may tanong na lang po ako sa inyo. Bakit ganito or bakit sinabi ito ni John the Baptist? Ito, yung dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako. Bakit? There must be a reason. And there is a reason actually. Kung babasahin natin yung 4 na accounts, doon natin makikita. Sa Matthew, Mark, Luke, John, makikita natin yung dahilan. Bakit sinabi ito ni John the Baptist? There was a reason. So, sino pa ba dito yung nakapagbasa? At kung matatandaan nyo sa Luke, ayan, dyan na, malapit na kayo. Sa Luke, makikita nyo yung dahilan. Bakit ito sinabi ni John the Baptist? Meron? Saan natin makita yun? Luke? Kita nyo na? Saan? Anong verse? Ara Joyce, anong verse, Ara Joyce? T.R. Shan. Yana.
Tita Susan, may nahanap niya talaga. Oh. Kitang-kita ko sa sa reflection nung ala pa? Luke 3:16 ba? Yee. Luke 3:15. 15. Yes, Luke 3 chapter 15. So ito po yung sinabi sa 15. Samantalang ang mga tayo naghihintay, nagtatanong ang lahat sa kanilang mga puso tungkol kay Juan kung siya ang Kristo. So ibig sabihin, ito pala, sinabi pala ito ni Juan dahil hindi ko lang po alam kung ito ba ay ng Holy Spirit. Yes, ito ay sa gabay ng Espiritu Santo. Pero kasi sabi dito, nagtatanong ang lahat sa kanilang mga puso. Kumbaga, hindi sinabi dito na directly tinatanong nila, siya bang Kristo? Kumbaga, parang within their hearts, no? Yun yung tanong nila. Pero, well, ano na rin siguro ng Panginoon kay John the Baptist. Kaya niya sinabi yan. Although hindi po tinatanong yun publicly. And very important, I think, na natanong yun ng mga tao. Kasi dito mahayag sa atin na hindi talaga si John the Baptist yung Kristo. Diba? So kaya niya po sinabi na dumarating, nakasunod ko, ang higit na makapangyarihan kaysa sa akin. So, ibig sabihin, hindi siya yung Kristo. So, yun po yung dahilan, no? Bakit niya sinabi ito. Now, siguro pwede na tayong pumunta doon sa shinare ni Jamie. Tingnan niyo po yung sinabi niya, no? Hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. So tama po yung sinabi ni Jamie kanina na sa mga oras sa biblical times na ito po, no? Yung mga alipin, meron silang, kahit na alipin sila, meron pa rin kumbaga dignidad itong mga alipin. Na kahit ilipin sila, parang pinakamababa na kanilang gagawin ay yung pagtanggal ng tali or yung pagtanggal nung sandalyas. Ibig sabihin, yun na po yung pinaka-lowest talaga na kanilang gagawin bilang isang alipin. And remember, sa konteksto po no ng lipunan nito ng mga Hudyo, the lowest people of all people ay ang alipin. Okay? Yan po yung pinakamababang uri ng tao sa lipunan. But ito ngayon makita natin na yung pagkalag ng sandalyas is pinakamababang gawain ng isang pinakamababang tao sa lipunan. So, lowest of the lowest. Naintindihan niyo po yan? Lowest of the lowest. Hindi lang, kumbaga, merong significance itong sinabi ni Mark at ng iba pa, na kahit yung pagtanggal ng pagkalag ng tali, sabi ni John the Baptist, hindi siya karapat-dapat. Meron pong significance. Bakit ang ginamit is pagkalag ng tali? Kasi nga, ito po yung pinakamababang gagawin ng isang pinakamababang uri ng tao. Inulit-ulit ko po yan kasi para maunawaan natin. Although, yes, nasabi ni Jamie kanina, pagpapakita ng pagpapakumbaba ni David, sorry. Binabasa ko kasi yung Psalms sinabi ni sino to? Ni Juan. Although sinabi rin ni Daddy kanina na tinataas talaga ang Panginoon, no? But actually, well, yes, tama naman 'yun. They acknowledge. Kumbaga, na-acknowledge nila, naunawaan nila kung sino sila. That's true, tama yung sinabi nila. Pero actually, hindi po ito hindi siya, ano ko ba sasabihin? Hindi siya yung pagpapataas or pagpapababa. Hindi siya yung pagtataas sa Panginoon. Hindi rin siya pagpapakumbaba.
But actually, ito ay paglalarawan lang. Paglalarawan lang kung gaano tayo kababa at kung gaano kataas ang Panginoon. Kasi hindi na natin kailangan itaas ang Panginoon kasi He's already on high. He is the highest. Hindi rin natin kailangan ipababa yung sarili natin kasi we are really at the very, 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 very lowest. Pero nagigets ko ba yung sinabi ni Daddy at ni Jamie na nauunawaan nila. Kaya sila nagpapakumbaba. Kaya nila tinataas ang Panginoon. Kasi tunay nga naman na ang Panginoon ay mataas at tayo ay mababa. Sana nagigets niyo po yung kaibahan nung sinasabi ko sa sinabi ni Daddy at ni Jamie. Naintindihan niyo po yan? That's the output. Yung pagtataas mo sa Panginoon at pagpapakumbaba mo, that's the output ng pagkakaunawa na ang Panginoon ang nasa itaas at tayo ang nasa ibaba. You see? So dito, nilalarawan lamang ni John the Baptist kung gaano kalayo yung agwat. Actually, hindi gaano kalayo yung agwat eh. Actually, medyo mali siya sabihin kung gaano kalayo yung agwat natin sa Panginoon. Actually, medyo mali siya kung sasabihin natin na sobrang taas ang Panginoon at tayo sobrang baba. Actually, ang tamang salita na pwede nating gamitin is God is incomparable. Hindi talaga siya maikukumpara sa atin. And one thing is that hindi tayo katulad ng Panginoon. At hindi niya tayo katulad. What I mean is, He is holy. Banal siya. Pag sinabi, again, banal is hindi lang po yan sa do this and do that. Do this, do that, don't do this, don't do that. Hindi po gano'n ang yes, well, output po yun. Pero ang pagiging banal po actually is to be separated. Yun pong ibig sabihin ng holy. To be separated. To be unique. To be one of a kind. To be different. So ang Panginoon po ay banal. Siya po ay iba sa atin. Kaya lang, ang words lang talaga na pwedeng magamit natin is very limited. So ito lang talaga yung pinakakayang salita na pwedeng sabihin ni John the Baptist upang ilarawan yung estado natin at estado ng Panginoon. Naintindihan po natin yun. Kaya tingnan niyo po yung sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat. Imagine, even yung paggawa ng pinakamababang bagay na ginagawa ng pinakamababang tao sa lipunan, sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat, kahit yun hindi ako karapat dapat na gawin niyon. You see? Why? Why? Kasi ang Diyos ay banal. Diyos ay banal. At sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat, I am unworthy. Hindi ako karapat-dapat, I am unworthy. Why? Because God is holy and I am unholy. Diba? He is eternal and I am just a man. Diba? So, He is infinitely holy and I am infinitely sinner. Parang ganon. Okay? Naunawaan po natin yun. So, dito natin makita sa sinabi ni John the Baptist yung estado natin. Yung estado natin. At yung estado ng Panginoon. So, siguro pwede nating maipasok yung reminder na kung ang sino man ang maglilingkod at lalapit sa Panginoon na banal, siya ay dapat ituring na banal. And what happened? Ano pong nangyari kay Nadab at Abihu? Ito, this is a very good example. Wag niyong kakalimutan si Nadab at si Abihu. Ano nangyari sa kanila mga anak ni? Sino sila? Anak ni?
Jacob? Ni? Jacob? Hindi po, Mami. Hindi Anak ba? ni Aaron. Aaron. Aaron, the very first, no? Punong pari. No? Namatay sila, why? Kasi nag-offer sila ng strange fire. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi po sila naglingkod or sumamba sa Panginoon ayon sa kalooban at kautusan at tuntunin ng Panginoon. You see? Namatay sila. So, this is a very good reminder for us kung sino po tayo. Sino po tayo. Kaya, it's really sad, no, na yung every time na gumagawa tayo ng mali, ng kasalanan, talaga, mapagmalaki. Yung paggawa talaga ng kasalanan is pagmamalaki talaga sa harapan ng Panginoon. Pagmamalaki talaga siya. Kasi, sabi nga ni Paul Washer sa isa sa preaching na pinapakinggan ko sa kanya. Sabi niya, alam niyo ba kung ano yung paraan para yung isang tao mamuhay ng puno ng pagpipigil, puno ng, kumbaga, gamitin ko na lang yung salitang kabanalan. No? Alam niyo ba paano ang isang tao mamuhay ng banal, mamuhay ng strikto, mamuhay ng yung, again, nakakagawa ng kasalanan, pero yung alam niyo yun, yung sobrang minimal na lang talaga na kasalanan, sabi niya. Sabi niya, the way, ang paraan para magawa yun ng isang tao is to know. To know. Ito lang talaga, tunay talaga yung John 17:3 na makilala ng tao at maging malinaw at mas malinaw araw-araw sa kanya ang kabanalan ng Diyos. At mas maging malinaw sa kanya kung ano ang tao. And napakaganda yung verse 7 kasi pinapakita dyan talaga kung sino at ano ang Diyos at sino at ano tayo na mga tao. So, imagine, no? Kaya nga, prayer ko kanina na nawa ang salita ng Panginoon is pagbulay-bulayan talaga natin. Na imagine our state before the throne of God above. Diba? Kung ano tayo sa harapan ng Panginoon. But, okay, mamaya ako na sabihin yan. Yun nga po. So, kayo po, ano po yun sa inyo? Ano yung nararamdaman nyo ngayon na narinig nyo yung katotohanan na ito? Na, di ba, no? Wala talaga. Wala talaga tayo. And, bago nyo po sagutin, share ko lang din po sa inyo. Na-amaze lang din ako sa mga nauna sa atin ito sa generation natin ngayon. For example, si Paul Washer. I really appreciate God's mighty working sa buhay ni Paul Washer. Kasi na-amaze ako sa preaching niya. Hindi siya katulad ni R.C. Sproul na napakadaming theological terms or words na sinasabi na, di ba, mga mga norma yung mga ordo salutis, yung mga ganun ba? Hindi ganun walang ganun or minimal lang talaga magsalita ng ganun si Paul Washer. Even hindi siya ganun ka the way mag-preach si John MacArthur na napakaraming exegesis. Grabe yung pag-exegesis talaga ni John MacArthur, no. One of the best expositor and mag-aaral at mangangaral ng salita. Yung dalawang yon, no. Praise God for His grace na binigay doon sa dalawang tao ngayon. But the one thing na na-appreciate ko kay Paul Washer, if papakinggan niyo po yung halos lahat ng preaching niya, alam niyo po ba, very similar lang talaga lahat ng preaching niya. It's about the glory of God. Na-amaze ako paano niya na describe ang Panginoon. Ang dami niyang words na nasasabi. Ako, ang tanging nasasabi ko lang banal.
nasasabi ko lang, grabe, ang taas niya, ang layo niya. Pero Paul Washer, no, by the grace of God, grabe siya magsalita patungkol sa Panginoon. About the glory of God, about the glory of Christ. And grabe din siya magsalita kung gaano kasama ang tao. No? Ako, tanging ko lang masasabi, sobra nating sama, sobra nating tigas ng ulo, sobra nating, 'di ba, mapagmalaki sa Panginoon. Pero siya, every time na nakikinig ko sa kanya, kumbaga, ito narinig ko lang din. Kapag, wag na lang. But anyway, basta, pag nakikinig ako sa preaching ni Paul Washer, by the grace of God, it really pierces my heart always. Lagi talagang kumikirot yung puso ko at kumaga ginaganon talaga ng, alam niyo yun, kutsilyo, parang matigas, kumaga matalim na bagay yung puso ko. Kasi, nakikita ko po kay Paul Washer, yung real life experience niya talaga. His real experience in the presence of God. Alam niyo, one time nag-preach si Paul Washer, yung pinipreach niya, sabi niya, pumunta ka sa closet mo, doon ka sa closet. Imagine niyo po, anyway, sa mga nakapunta po sa kwarto ko, no, imagine niyo, di ba, may pinagawa po akong closet. Parang ganun, doon ka, no, parang ganun lagi sinasabi ni Paul Washer, doon ka, stay in your closet, close the door, pray to God, cry out to God, sumigaw ka sa Panginoon na ipakilala niya at ipakita niya sa iyo yung glory niya. Alam niyo po, tataka ko, bakit niya sinasabi yon? Bakit niya nasasabi yon? And you know what? I realize na nasasabi niya yun lagi. Kasi yun yung experience niya. Yun yung experience niya. And one thing also na na-amaze ako, ito shinare lang ng asawa niya or siya sa preaching niya. May pumunta daw sa bahay nila Paul Washer. Tapos bisita, hinahanap si Paul Washer. Tinanong, anong dahilan? Bakit mo hinahanap? And then, nakalimutan ko na pero sabi nung asawa niya, meron bang exception yon, Jamie? Kasi alam ko ikaw yung nakausap ko nun eh. Ano yung exception na bababa si Paul Washer kung about sa... Dadating na si Jesus Christ. Okay, ayun pala yun. Sabi nung asawa niya, okay, bababa lang si Paul Washer sa room niya. Isa lang yung dahilan para mapababa mo siya sa room niya kapag darating ng Panginoong Jesus. Yun yung sabi ng asawa niya. Ano yung point? Anong ginagawa pala ni Paul Washer? Kasi si Paul Washer, yung asawa niya, nag-i-stay sa room just to spend time alone in prayer and in the Word of God. And hindi niya pinahihintulutan na sino man ang maka-interrupt sa kanya. The only reason na pwede kang kumatok sa kwarto niya at palabasin siya is, yun nga, sabi ng asawa niya, kung nandyan na ang Panginoon. Ano yan? Siguro nakakatawa para sa atin. Pero ano yung pinapakita naman? Ganon na lamang yung desire niya. And yung devotion talaga na, Lord, reveal yourself to me. Diba? Paulit-ulit, umiiyak. Ilang oras, is just crying out to God and reading His Word. Pero tayo, nag-aral na ako, 30 minutes, okay na yun. Nakapag-pray na ako, 5 minutes, okay na yun. You see? Pero alam nyo bakit ganun po si Paul Washer? Kasi based lang din sa pakikinig ko sa kanya. Kasi nga, kilala niya at mas malalim na yung pagkilala niya sa Panginoon at mas malalim na yung pagkilala niya sa sarili niya bilang tao. So ganun na lamang siya kaseryoso sa alam niyo yun, pag-worship sa God, pakikinig sa Panginoon. Pero tayo, di ba, magbabasa ng Bible, nakahiga pa, nakaganon pa sa cellphone, ito, basa na ako, aral ko na to. Pero look at this guys, no? Na they devoted themselves to God. Ganun na lamang sila makapagsalita. Ganun na lamang sila makapag-describe sa Panginoon. Kasi yun yung tunay na experience nila sa mga buhay nila. Kasi naging seryoso sila sa pagkikinig, sa pag-desire na, Lord, reveal yourself to me.
pakita mo. Ang lagi ko natatandaan sa kanya, Lord, show me your glory. Yun talagang laging sinasabi ni Paul Washer. Na dumadating sa point na nakakatulog na siya and then gigising siya, ganun ulit yung prayer niya. Hindi siya humihinto hanggat hindi pinapakita ng Panginoon yung glory niya. You see? You see? Pero tayo, how easy for us to commit sin. How easy for us to spend, how difficult for us, no? To give time in prayer. How difficult for us to give time sa pag-aaral ng kanyang salita. And how easy for us, gaano kadali sa atin na pumunta sa isang party. Gaano kadali sa atin na pumunta sa school. Gaano kadali sa atin na magpuyat para sa trabaho, para sa school. No? You see? Why? Kasi yun pa rin ang mas mahalaga sa puso natin. Hanggat hindi natin nakikilala ang Panginoon at hindi natin naunawaan kung ano tayo sa harapan ng Panginoon, laging ganyan pa rin ang ating pamumuhay. Ganyan at ganyan pa rin ang magiging pamumuhay natin. Sige, Dad. Sorry, Dad. Nahaba na ano. Hindi, naalala ko lang yung time na nasa kabila. Nung sa that previous church natin, no? Yung grabe ang kamalian ba na sa evangelism natin, sasabihin natin sa ibang tao, hindi kayo pinipilit ng Diyos. Nasa sa inyo kung tatanggapin mo siya o hindi. Grabe ang mali talaga, no? Kasi ultimo si John, yung pagkalag lang ng yung pinakamababang gawain. Hindi pwede. Ito pa kaya na tayo pa yung may na tumanggap sa kanya o hindi tatanggapin? Grabe ang mali nung previous church natin dati. Ay. Hindi. Ganun talaga, Dad, kapag hindi talaga nakikilala ng tunay. No? Ganun talaga. So, actually, hindi lang yung previous church natin. Napakarami talaga. Diba? Pero, ito lang din, kasi since na-mention na po ni Daddy, yung ibang churches in which, yes, mali po yung katuruan nila. Pero hindi po ibig sabihin no, na matuwa na tayo dahil na tayo ay nasa tamang katuruan. Kasi again, natandaan ko si Paul Washer again. At sinend ko po ito 2 beses doon sa GC natin para sana pinanood nyo din at sana pinagbulay-bulayan. Sabi ni Paul Washer sa bandang huli, walang kwenta yung pagiging maalam mo sa theology. Wala ding kwenta kung mayroon kang bit-bit na study Bible ni John MacArthur. Or sa madaling salita, walang kwenta kung alam mo yung tamang katuruan, pero yung buhay mo ay katulad pa rin ng mundo. Sabi niya, di ba? Sabi niya, walang halaga yung good theology mo, correct theology mo, kung hindi naman nagiging tunay ito sa buhay mo. So, we are grateful na masaya tayo dahil ngayon nakikita natin yung tunay at tamang katuruan. Pero again, mas maano sa atin. Baga parang mas malaki yung tawag dyan, singil sa atin. Why? Kasi tayo ang nakakaalam sa katotohanan, pero kung hindi pa rin tayo namumuhay ayon sa katotohanan, well, mas masahol tayo kesa sa kanila na mali ang katuruang pinanghahawakan. That's reality, no? So, kaya sabi ko talaga, ang ganda talaga ng verse 7. Mark 1:7. Ang ganda. Very great reminder for us who God is and who we are. So, sana,
bawat isa sa atin, sana sa grasya ng Panginoon, iano talaga yung puso natin na, alam niyo yan, para mamuhay na tayo ng tama. Mamuhay na tayo ng tama, maayos, at yung devotion talaga sa Panginoon. Kasi nga, verse 8, babautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo ibabautismuhan niya sa Espiritu Santo. And anong ibig sabihin? So, wag na nating pabutin next week ito. Para dyan na tayo. Tapusin na natin. No? Pero mahalaga kasi na i-deal talaga yung bawat isa sa atin. Napakalaga talaga na ma-remind tayo lagi ng ganun. Kasi baka po namumuhay na naman tayo no, ng mali. So, yun nga. Kaya nga prayer natin talaga, yung salita kanina, siyang mag-ano talaga sa atin. Yung salita niya, yung magtama, at yun naman talagang sinabi. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos, 'di ba? Na mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay. Yun talaga ang mangyayari. So, bautismuhan sa Espiritu Santo. Ito dagdag ko lang po. Malinaw naman sa atin, no? Kung ano po yung tinutukoy dito na bautismuhan sa Espiritu Santo. Sure kayo? Sure kayo? Okay, kasi meron po kasing dalawang kahulugan daw. Ang una, pag sinabi mong bautismuhan sa Espiritu Santo, is yun nga po yung regeneration or yung pagbubuhay muli. Bubuhayin muli. Pero kung tatandaan niyo po yung 2 Corinthians 12:13. Ayan, 1 Corinthians yun, di ba? 1 Corinthians 12:13. Diba? Sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu tayo ay binautismuhan tungo sa isang katawan. Tungo sa isang katawan. Yun po, baptism of the Holy Spirit din po iyon. Pero specifically, yun ay patungkol sa paglagay sa atin sa katawan. So iba pa po yung pagbuhay muli sa atin. Pero part na yon. Pag binuhay kang muli, ibig sabihin, parte ka na ng isang katawan. Pero alam niyo po ba, na ito pong sinabi ni John the Baptist na babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo, hindi na rin po ito bago sa kanila. Alam po nila yung patungkol sa pagbabaptize ng Holy Spirit. Hindi ito yung parang, ano tinuturo mo John the Baptist? Ano ibig sabihin yan? Alam na nila yon kasi propesya na din po ito in the old. Saan natin mababasa yon? Ezekiel 36. Actually, marami. Haggai chapter 2. Sinabi yan ni Peter. Di ba? Kung natatandaan niyo yung Lord's Day Worship Service message natin, ano na rin yun ni Peter? Dinescribe. Haggai 2. Pero ito, isa din po sa reference, Ezekiel. Ezekiel 36:25. Tingnan niyo po yung sinabi dyan. It's in the old, no? 25-28, basahin natin. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking alisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. So yun po yung tinutukoy ni John the Baptist na he will baptize in the Holy Spirit. So, regeneration. So, dito nyo makikita yung resulta ng pagbabautismo ng Panginoong Hesus sa Espiritu Santo. Ano yun? Lalakad tayo ng naayon sa kanyang tuntunin at magiging maingat tayo sa pagsunod ng kanyang mga batas. We will have a new heart. We will have, we will be a new creation. And 25, lilinisin tayo sa lahat. Forgiveness.
sa lahat ng kasalanan. Yun po ang tinutukoy ni John the Baptist. Nung sinabi niya, babautismuhan ko kayo niya kayo sa Espiritu Santo. Okay? So, ibig sabihin, yun yung magiging tunay sa mga buhay ng mga niligtas, ng mga mananampalataya. Okay, so I think dito na lang po muna tayo. So, just in time, 5:30, natapos po natin. Okay? So, yun po, balikan nyo yung 7, verse 7, pagbulay-bulayan po natin at naway napalakas po tayo nun at nasaway po tayo at tuluyang tutuwirin talaga ng Panginoon. So, yun po, may mga ano po ba kayo, dagdag, bago tayo magtapos? Okay na? Sige, so tayo po ay manalangin. Let's pray. O Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagpapaalala mo sa amin kung sino kami. Kami po ay makasalanan. Kami po ay hindi banal at karapat-dapat na tumanggap ng iyong banal na hustisya, banal na puot. Panginoon, sa kabila ng lahat ng iyon, salamat dahil pinakita mo ang iyong banal na pag-ibig na siyang nagbigay ng bagong buhay at buhay na walang hanggan sa mga iyong kinabagan at kinawaan. Panalangin ko po, Panginoon, na kung ano man po aming natutunan mula sa iyo sa hapon na ito ay patuloy na pagbubulay-bulayan namin. At ang aming pamumuhay ay iaayon na po sa kung ano man po ang iyong tuntunin, ang iyong utos at iyong kalooban. Na Lord, pinagpipray din namin yung mga kasama namin na wala dito. Hindi ikaw ang magtuturo sa kanila at maghahayag ng iyong karunungan. Salamat, Panginoon, sa iyong habag at iyong awa, sa iyong biyaya. Purihin ka, ikaw lamang, O Diyos. Dami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Thank you po. So, see you po bukas sa NPHP. Bye-bye. God bless.